morning, church! Ngayong umaga, ating pong tutunghayan minsan pa, yung po ating tinatalakay na paano sila naging aral sa atin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, si Ezra, a responsible man. Ito isa sa mga pinapangarap ng mga magulang sa kanilang anak, na ang kanilang anak ay maging responsable. Ganon din naman ang Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos. Ito rin yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang Kristiyano, na tayo ay maging responsable. Okay, tingin muna sa katabi. No. Anong naalala mo pag nakikita mo yan? Ano? Naalala mo ba yung pagiging responsable niya? No, kayo na ang maghusga. Tayo tayong lahat, manalangin muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Kahit ganito ang panahon, mas minarapat namin na pumunta rito. Para i-worship kayo, pasalamatan kayo, kahit na ang ilan sa amin ngayon ay nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Pero narito sila ngayon, pinagpahalagahan na kayo ay masamba. Sa kalagitnaan namin, bagamat kung minsan meron din kaming mga daladala at bitbit na problema, pero narito po kami, Panginoon, at hindi naging hadlang ang mga problemang iyon o pagsubok na iyon para kami ngayon ay tumungo sa lugar na ito, kahit pa nga aming babaybayin ang init ng panahon, walang problema dahil mas mahalaga kayo bilang aming Diyos. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang, kasalanan, mga naisip, mga nasalita, mga attitude namin na dispilinyado sa inyong harapan. Wala kaming bagay na pwedeng ilihim, itago sa inyong harapan. Bagamat pwede namin itong ilihim, itago sa tao, pero sa inyo po, Panginoon, hayag ang aming mga pagkakamali. Forgive us, Lord. Linisin niyo kami. Magiging sagabal ito, Panginoon, sa pagsamba sa inyo. Kung mananatili kami sa kasalanan na meron kami at hindi namin ito pagsisisihan at tatalikuran. Maging turning point, Panginoon, ang mensaheng ito minsan pa sa buhay namin. Dahil naniniwala kami, Panginoon, alam na alam ninyo kung anong buhay meron kami. Alam na alam niyo, Panginoon, kung anong mensahe ang kailangang ihatid sa aming tainga, sa aming puso, sa aming isipan. Dahil ang hangad mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin ay lumago at mangyayari lamang ang paglago namin spiritually kapag kami ay naging responsible sa pagiging Kristiyano namin. Kristiyano kami, Panginoon. Anak nyo kami, Panginoon. Pero nakasalalay dito ang aming responsibility sa paglagong spiritual. Salamat, Ama, pangunahan kami ng banal na Espiritu. Siya po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Upo na po tayong lahat. Walang sino man sa atin na narito ngayon na pwedeng umiwas sa resulta. It's either tayo ay naging responsable o kaya naman tayo ay naging irresponsable. Hindi natin kayang iwasan ang resulta. Magbibigay po muna ako sa inyo ng halimbawa at tignan niyo po yung magiging outcome pag ganito po ang ating naging buhay. Pag-usapan muna natin, Brother Jaime, yung pagiging responsible. Kasi lahat ng gagawin natin sa mundong ito, mayroong resulta. At hindi natin kayang iwasan ang pwedeng maging resulta o outcome. Doon muna tayo sa pagiging responsible. Ang taong responsible o responsable sa Tagalog, magbubukas siya ng electric pan. Magbubukas. Pag hindi niya na aalis na siya, papatayin niya yan.
And then kapag meron siyang nadaanan pa na isang electric pan na wala namang tinatamaan ng hangin, o ibig sabihin natin, wala namang gumagamit ng electric pan na yon, yung responsabling tao o yung responsabling Kristiyano, pag nadaanan niya electric pan na yon na walang gumagamit, ano gagawin niya? Papatayin niya. At pag siya ay uli pumunta roon sa kwartong yun, may mga bukas na mga ilaw na hindi naman ginagamit, ang responsableng tao, ang responsableng Kristiyano, ano gagawin niya? Ano po? Papatayin. Ilan na po ang napatay niya? Una, nakatipid tayo. Saan? Sa kuryente. Naging good steward kasi responsible. Saludo tayo doon. Punta naman tayo sa irresponsable. Ang irresponsable, ganito gagawin niya na, irresponsable eh. Bubuksan ng electric pan, number 3 pa ha, itututok sa kanya, ano, init na init? And then, aalis yan, na hindi niya papatayin ang electric pan. May nadaanan din na electric pan doon, iniwanan din ng isang irresponsable, naka-number 3 din, init na init. Hindi niya rin yan papatayin. And then pag pumunta sa kwarto, nakita niya bukas lahat ng iwalaw, wala siyang pakialam, basta nakikipagkwentuhan lang siya. At uuwi ng bahay, bukas ang 2 electric pan, bukas lahat ng ilaw, nag-init yung electric pan, umusok yung isa, nag-init yung isang electric pan, umusok din, nag-init din yung mga ilaw, nabubusit sila kaya nagsipag-init eh. To make the long story short, lumiyab yung electric pan, lumiyab yung ilaw, sunog ang Berean Bible Baptist Church. Are you listening? Alam niyo, pag nasunog tong building natin, first fruit ulit tayo. Papagawa ulit tayo. Mananalangin ulit tayo. Alam niyo, ito, pinag-uusapan lang natin eh. Usapang electric pan pa lang ito. Pero pwedeng ganon ang maging outcome. Church, sa pagiging anak ng Diyos natin, sa pagiging Kristiyano natin, responsible ba tayo sa paglago natin? Meron ba kayong nakita na 30 years old na sinusubuan pa ng nanay? Liban na lang kung may sakit yung tao. Pero hindi normal na yung 30 years old hanggang ngayon sinusubuan pa ng magulang. Dapat marunong na siyang kumain mag-isa. Dapat responsible na siya sa buhay niya. Church, listen carefully. When we talk about the Word of God, ito po yung magpapalago sa atin sa pananampalataya natin. Dito tayo mag-grow. Dito tayo tatatag. Dito natin makikita kung sino ang Diyos. Dito natin malalaman at mauunawaan kung ano ang mga plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Napakahalagang bahagi ng buhay natin ay salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Pag wala ako, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, napakahalaga sa buhay natin itong salita ng Diyos. Mahalaga ang Diyos na nandito. Mahalaga ang karakter ng Diyos na nandito. Dito natin makikilala ang Diyos Dito natin malalaman yung tama, dito natin malalaman yung mali, dito natin malalaman ang tunay na kaligtasan, dito natin malalaman ang mga pangako ng Diyos, dito natin malalaman ang matuwid ng pamumuhay, maling aral, malalaman natin dito kung alin ang maling aral. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga nito sa buhay natin. Itong salita ng Diyos. Tanong, gaano tayo ka-responsable dito?
Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Ezra, a responsible man. Saan siya responsable? Okay. Number 1, bilisan lang natin. Ezra sought the Lord fervently. Kasi bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano sa Ezra, dito natin masusumpungan kung paano siya naging responsable sa kanyang espiritualidad. Let's open our Bible, if you have, Ezra chapter 7, verse number 10. Sabi dito, for Ezra had prepared his heart, hinanda ang kanyang puso, pusong handa to seek the law of the Lord. To seek the law of the Lord. Napakaganda ng ginawa niya. When we talk about the Word of God, we need to prepare our hearts. Ayan. During preaching time, ang ihahanda natin yung ating puso. Handa na ba ang inyong mga puso? Para masabi na Kristiyano tayong responsable sa salita ng Diyos, ang Kristiyanong responsable sa salita ng Diyos, ang hinahanda niya kapag preaching time, kapag Sunday school, kapag divided session, ang hinahanda niya, hindi po unan. Sabihin nyo nga po, unan. Marami sa inyo ang inihanda unan pag preaching time. Bakit po? Natutulog. Irresponsible po yun pagka ganun. Ang hinahanda dapat natin sa salita ng Diyos, kapag salita na ng Diyos, ang pag-aaralan, ang ipipreach, ang ide-devotion, ang babasahin, katulad ni Ezra, ang ginanda ni Ezra, yung kanyang puso. Sabihin nyo nga po, puso. Are you ready? Kapag hindi nakahanda ang puso natin, irresponsable ka sa salita ng Diyos. Tama po. Kapag nandito ka, kung ano-ano iniisip mo't hindi handa ang puso mo sa salita ng Diyos, irresponsable ka. Mahalaga na inihahanda ang puso. Mahalaga na tayo yung good soil, na napakagandang taniman ng salita ng Diyos. Kasi pag natanim na dyan ang salita ng Diyos at yung puso mo ay handa, di ba? Wala si Brother Joel ngayon nasa Mindoro. Sila sa farming, bago taniman ang bukid, ano po ang ginagawa ng mga magsasaka? Di po ba hinihanda yan? Ilang beses na pinapagulungan niya ng araro para yung lupa ay madurog ng madurog. Inihanda muna yan. Well prepared ang lupa para na sa gayon pag hinagisan ng binhi o kaya naman tinundusan ng mga, ano nga tawag dyan, Ninong One? Punla. Pag tinundusan niya ng punla, millennial, hindi nyo alam yung punla ano, at saka hindi rin nyo alam yung tundos ano. Pag sinabing tundos, yung ginaganon. Tapos may hagok pa yan. Huk, 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 huk. O hindi nyo na rin alam yan, ano, yung mga nagtatanim. Tapos may kanta pa ako minsan, may gitara. No? Para nang sa gayon, naaaliw sila sa kanilang ginagawa kasi mahirap magtanim eh. Meron nga tayong kantay, magtanim ay di biro, maghapong ano po, nakayuko, hindi man lang makatayo. O yun, hindi ko na alam sunod. Hinahanda yan. Para nang sa gayon, pag hinagisa na ng binhi, ng punla, pag tinundusan na ng punla, ma-absorb ng punla, magiging maganda yung sisipsipan niya ng sustansya. Kaya listen carefully. Maraming Kristiyano hindi lumalago kasi kapag preaching time, cellphone ang inihahanda.
Notebook ang inihanda, idinodrawing si pastor. Binibilang yung laway na tumatalsik kay pastor. No, Tapos binibilang yung salitang, okay, are you with me? Abay, hindi ka magiging magandang taniman ng salita ng Diyos kapag ang puso mo hindi nakahanda. Abay, pwede ba naman mga kapatid, magtatanim ka dyan, hindi mo inararo? Abay, sabihin ng mga kapitbahay mo, pambihirang ito, irresponsable ito, hindi man lang dinamuhan, hindi man lang inararo, tinaniman na lang kabod. Abay, hindi tutubo yung binhi dyan, hindi tutubo dyan yung mga punla. Kapag hindi well-prepared, kapag hindi ready ang lupa. Ganon din po sa atin kapag hindi handa ang puso mo sa salita ng Diyos, may galit ka, may pride ka, may sama ka ng loob. Yung bang nakaupo ka dyan pero naiinis ka sa katabi mo kasi ginagawa kang unan. Church, ang responsableng Kristiyano sa salita ng Diyos, hinahanda niya ang kanyang puso. Amen? O maraming Kristiyano ang inihahanda yung outfit. Hindi naman masamang magpaganda, magayos, para presentable sa harapan ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, ang dapat ihanda natin yung ating kalooban na masigit pa. Baka mamaya mga kapatid, para tayong kahoy na maganda ang appearance sa labas, pero inanay na pala ang loob. Are you ready? Handa na po ba ang mga puso natin? Isang bagay ang tiyak kapatid, kapag every Sunday, every devotion, every Sunday school, handa ang puso mo sa salita ng Diyos. Isang bagay ang pwedeng mangyari sa'yo, lalago ka spiritually. Bakit? Responsable ka sa salita ng Diyos. Ito ginawa ni Ezra, diba? For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. When we say seek, mahalaga, importante. Listen carefully. Bakit mo hinahanap cellphone mo? Mahalaga, importante. Bakit ka naghahanap ng trabaho? Mahalaga, importante. Bakit naghahanap ka ng boyfriend? Bakit naghahanap ka ng girlfriend? Mahalaga ba yan? Importante? Kapag nasa tamang edad ka na. Amen? Pero kapag ikaw'y 12 years old pa lang, pero 12 years old, gusto na mag-boyfriend. Kung hindi ka pa 25 years old at hindi ka decided na 25 years old, kasi pinag-aralan na natin yan eh. Amen? Okay. Bakit hinahanap? Bakit hinahanap? Mahalaga. Bakit naghahanap ka ng ulam pagdating sa bahay? Kasi gutom. Kasi mahalaga na may ulam. Gusto mong makakain ng maayos. Bakit hinahanap mo yung kumot? Kasi malamig. Bakit gusto mong may hinahanap mo yung electric fan? Kasi mainit, mahalaga. Are you with me? Kapag nagka-problema ka, hanapin mo ang Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon ang mahalaga during our trials. Sa panahon din ng mga mabiyaya, mabunga, mapagpala, hanapin din ang Panginoon. Baka dalin ka niyan kung saan, because the love of money is the root of all evil. Mapaginhawa man, mapagsubok man, ang hahanapin natin yung mahalaga sa buhay na ito, ito'y walang iba kundi ang Panginoon. Ito'y walang iba kundi yung utos ng Panginoon. Kaya ang nakalagay dyan seek the law of the Lord. O, ano pang seek ang naalala nyo pag pinag-usapan yung salitang seek? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mahalaga yon. Hanapin mo muna yung kaharian ng Diyos. Ganun ang ginawa ni Ezra. Hinanda niya yung kanyang puso at hinanap niya ang batas ng Panginoon
at utos ng Panginoon. Second point natin dito, ibig sabihin natin, hindi mo lang ihahanda ang puso mo ngayon umaga, kung hindi hahanapin mo sa preaching kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi yung lagi na lang kapag preaching time, sayang wala si ano, para sa kanya yun eh. Yung bang hindi niya masalamin ang kanyang sarili sa preaching, laging nagtuturo, laging siya ay exempted sa preaching. Ang sasabihin pa, hindi naman sa nagmamalaki ako, pero yung mga ganong mga banat. Yung bang parang walang tumatamang mensahe sa kanya. Yung bang parang ang laging panghihinayang ay doon sa wala. Sabi ko na nga sayang wala siya. Tamang-tama pa naman sa kanya yung pagbo-boyfriend at pag-girlfriend, sayang wala. Pero siya, 13 years old pa lang, may crush na. Church, prepared yung puso ni Ezra to seek the law of the Lord. O kaya naman, pag tinamaan, nagtatampo, nagagalit, ang kanya pang tawag dito, akala, may nagsumbong kay pastor, may nagpaalam kay pastor. Mali po yung ganon, hindi rin po tayo lalago. Amen? Pag tinaniman tayo ng salita ng Diyos, mapait man yan, matamis man yan, kailangan natin yon. Seek the law of the Lord. Kakatapos lang ng Lazada Porpor. Ilan sa inyo ang bumabad sa Lazada at naghanap kayo ng kung ano-ano? Are you listening? In-add to cart nyo pero hindi naman chinek out. Hanggang ganyan lang naman tayo eh. Hanap ng hanap. Well, of course, kung kailangan mo naman talaga hinahanap mo, walang problema doon. But what I'm trying to say, isik din natin ang Panginoon araw-araw sa buhay po natin. Nembang pagising sa umaga, Panginoon, hahanapin ko kung ano ang gusto mo sa akin ngayong araw na ito. Paano kung mahanap yon? Magbubuklat ako ng Bible. Ano ang kalooban mo, Panginoon? Kasi ang Panginoon, sabi niya, hanapin mo ako, masusumpungan mo ako. Amen? Ano ba ang kalooban ng Diyos ngayong araw na ito? Basa ako ng Bible. At diyan, kakatagpuin ka na ng Panginoon. Ida-direct na ng Panginoon ang iyong path. Hindi ka ililis ng Panginoon kung hindi itatama kung saan ka dapat dadaan. Seek the law of the Lord. Amen? Ito po ang napakaganda at pagiging responsableng Kristiyano. Handa ang puso at handa rin niyang tanggapin kung ano ang nais at utos ng Diyos sa buhay po natin. Handa. Ito po ang sabi sa Daniel, ganito kahalaga na good soil yung puso natin. May panglaban tayo. No po? Pagka nakilala na natin ang Panginoon, kung sino siya, na ano ang nais niya. Ito po ang sabi ng Daniel 11:32. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. Pero tignan po natin yung naka-highlight. Ang ganda po nito. Sabi nga noon, but the people that do know their God. Yung bang malalim ang pagkakilala. Brother Kyle, nag-camp, di ba? May nakilala kang mga taga-Molino, di ba? Ngayon, para lumalim pa yung pagkakilala mo, anong gagawin mo? Di ba iba-browse mo sa Facebook? Kikilalanin mo siya kung saan nakatira, kung saan eskwelahan nag-aaral. Yung bang kung gusto mo siyang makilala ng mas malalim pa, magse-search kayo eh. Magtatanong-tanong kayo, magsisik kayo eh. Para malalong pa siyang makilala. Ay, sabi ni Kyle, ay ito palang kagrupo ko.
Kasimple-simple, engineer pala ito. Kasi nung binarowse ko yung Facebook niya, aba, grabe. Siya pala yung nagpapatayo ng mga building doon sa Makati. Siya rin pala yung nagpatayo ng building na gumanon sa Taiwan. Apakatibay. Eh di nakilala mo. Kasi nagsika eh. Kinilala mo eh. Lumalim mo pagkakilala mo eh. Tuloy yung respeto mo sa kanya, yung paggalang mo sa kanya, nag-level up. Tuloy, akala mo isang ordinaryong tao lang, pero nung nilaliman mo yung pagkakilala, engineer nga pa talaga siya. Talagang hindi lang talaga kinaya yung lindol sa Taiwan. Di ba tumataas ang respeto? Tumataas yung paggalang mo? Sabi ng Bible, ito nakalagay sa Bible eh, but the people that do know their God shall be strong. That is the outcome na lagi mong sinisiyasat, inaaral kung sino ang Diyos mo. I praise God. Bagamat ang mga taga San Miguel ay hindi nakaka-attend sa atin dito ng prayer meeting, pero ina-accommodate yan ng kuya ko at nag-aaral sila doon systematically. Minsan nag-online din ako nung maaga tayong matapos ng prayer meeting dito. Pinakinggan ko kung nakukulto na sila. Pero praise God, malalim ang kanilang mga pag-aaral. Amen? Lalo kang re-respeto sa Diyos. Pag nakilala mo ang Diyos, lalo kang magiging faithful. Kung hindi ka faithful, marahil kapatid, ang problema mo, hindi mo pagganap na kilala ang Panginoon mo. Are you listening? Ano pa ang result? Shall be strong. May nagpatotoo kagabi, sabi niya, nagde-devotion ako araw-araw pero hindi ako, tao pa rin ako na nagkakamali. Pero the advantage is, amen? Nakikilala niya ang Panginoon. Merong mga salita ng Diyos na pipigil sa Kanya para ituloy niya, hindi niya ituloy yung mali. Are you with me? Shall be strong. Alam niyo, pag sinabing strong, hindi ito yung physically strong, but spiritually strong. Alam niyo, kahit ano pagsubok nitong taong ito, nasa church pa rin. Kahit anong pagsubok ng taong ito, nasa ministry pa rin. Kahit anong pagsubok, bayuhin mo man ng sunod-sunod na pagsubok, pag inilagay mo siya as a key person pa rin siya. Amen? Kahit bayuhin mo ito na matinding problema at pagsubok, mag-aasir pa rin din dyan yan. Kahit bayuhin mo yan na matinding pagsubok, maiiyak pa yan pag hindi siya kumanta sa choir. Are you with me? Shall be strong. Bakit? Nakakain ng tama eh. O ito, madalas kong tanong eh. Sino mananalo pag naglaban yung puting aso at saka itim na aso? Pag nag-dog fight, sino mananalo? Sabi ng iba ay puti dahil kabutihan. Nako, mas makapangyarihan ng itim dahil kasamaan. Sabi ko sa kanila, ang tamang sagot, next week. Ang tamang sagot, kung sino mananalo, kung sino ang nakakain ng tama. Malakas eh. Amen? Ganun eh. Pag kinikilala mo ang Diyos mo, ibig sabihin, nagde-devotion ka, sinesearch mo ito, inuunawa mo, may doktrina ka, shall be strong. Sa anumang temptation, sa anumang pagsubok. You see, Joseph, kahit anong temptation kay Joseph the Dreamer, hindi nadali. Shall be strong. Amen? Tignan niyo si Daniel. Kahit pakain sa leon, okay lang, ihagis mo ako sa kulungan ng leon, okay lang. Shall be strong. Tignan niyo si Shadrach, Meshach, Abednego, kahit ibalibag mo sa pugon, hindi ba papatinag? Hindi yuyuko sa Diyos-Diyosan. Shall be strong. Bakit? Kilala nila kung sino yung Diyos nila.
Alam niyo ba sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego? Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan. Dahil hindi yan Diyos. Kilala nila yung tunay na Diyos, yung buhay na Diyos. Di ba ganun ang katwiran nila? Kilala nila eh. Susuko ba sila kahit apoy na? Hindi. Bakit? Kilala nila ang Diyos nila. Ganon sila katatag, manindigan. Pag ikaw lalampalampak ang Kristiyano ka, amen? Pag piyesta, nakikihappy piyesta ka pa, parang hindi mo kilala Diyos mo. Pumunta ka pa ng pulo, oh. May camp dito nun eh. Sinisilip ko sa daan, baka may miyembro ng Berean papunta sa pulo. Shall be strong. Listen carefully. Pag napapansin natin na tayo'y weak sa tukso, may problema ka sa pagkilala sa Diyos mo. Kulang ka dito sa Bible reading at devotion. Pag napapansin mo, konting problema lang na apektuhan ka, stress na stress ka, sumasayad na ang uso mo sa lupa, may problema ka sa pagkilala mo sa Diyos mo. Bahay. May kanta tayo, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Baka naman kapatid, kwento lang sa'yo na hinati ng Diyos ang dagat. Hanggang kwento na lang sa'yo. Baka kapatid, yung kwento ni Shadrach at Meshach ay kwento na lang. Pero hindi makatotohanan sa'yo na kayang gawin ng Diyos yun. Ay, alam ko na yung kwento. Oo, alam mo nga. Pero makatotohanan ba na gano'n ang Diyos mo? Tinatanggap mo ba at alam mo ba talaga na gano'n ang Diyos mo? Gano'n ba kalalim ang pagkakilala mo talaga sa Diyos mo? As I said, mga kapatid, mag-gain ng respect yung kwento ko kanina pag nakilala mo na engineer pala siya. Di po ba? May kasama ka dito sa camp, akala mo simpleng ano lang, yung medyo bansot lang siya, maliit lang ng babae, tapos doktor pala. Nakukuha niyo po. Kaya sunod sa susunod na camp, kilala ko na to. Kasi nung nakikita ko siya, umiikot sa isip ko, bansot. Buti hindi tansot. Yun ang umiikot sa mind ko eh. Bansot. Aba, nung makilala ko, doktor pala. Ano iikot sa mind ko ngayon? Doktor. Knowing God more deeply. But the people that do know their God shall be strong. Meron pa nakalagay, do exploit. The word exploit, notable achievement. Ba, galing ano? Yung bang heroic act. Ako natutuwa kay Tatay Celso, bagamat may nangyari sa pamilya nila, siya yung tumatakbo. Na wrong window pa nga yan eh. Ang dami tuloy gumayak. Nung sabihin ni Tatay Celso na 50-50, biglang nagseryoso lahat eh. Kahit may nangyaring ganoon, siya pa rin yung tumatakbo para sa tatay niya. Heroic act. Amen? Notable achievement. Amen? Yun ang gagawin ng kilala niya ang Panginoon niya. Matatag siya at gagawa siya ng heroic act. Daig pa niya si Rizal. Amen? Sa harapan ng Diyos. Daig pa niya si Bonifacio, Fifth Avenue. Bakit po sa harapan ng Panginoon? Heroic act. Nakakatuwa yun eh, no? Minsan, yung umuulan,
Lakas ng ulan. Kala ko nga wala na magsisimba eh. Makita ko yung Rivera, akay nila si Samsam. By the way, birthday ni Samsam ngayon, ano? Abay, tumatakbo. Kahit umuulan. Di po ba? Notable achievement. Heroic act. Church, kapag kilala natin ang Panginoon, malalim, the outcome is magiging strong at gagawa tayo ng kakaibang mga gawa na hindi mo iisipin, hindi mo aakalain na magagawa niya yon. Bakit po? Strong eh. Amen? But the weak, hindi na mag-extend pag weak eh. Kuminsan nga, ala na. Lulubog na lang yon. Kaya yun po, it is important para maging responsible tayong Kristiyano, i-prepare ang puso. Ano pa gagawin? Hanapin ang gustong ipagawa ng Diyos, and the outcome is magiging strong at gagawa ka ng mga heroic act. Ito naman ang ginawa ni Pablo sa pagkilala sa Panginoon. Philippians 3:10. 3 points. Puro letter P. Philippians 3:10. Ito po sabi. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Tatlong P po ito. Una, wag mo alisin dyan Una, yung sinabi ni Paul dyan na, that I may know Him. Paul wanted to know Christ personally. Tama, no? Panginoon, gusto kitang makilala personally. Yung first hand, ako talaga yung makakilala sa inyo. Ako talaga ang magsisearch ng scripture para makilala kita kung sino ka. Ako talaga ang magbabrowse ng Facebook mo, Panginoon. Sample lang yun, ano? Kasi nasa tayo, ira tayo ng gano'n para lang maintindihan. Pero walang Facebook ang Panginoon na baka hanapin nyo. Tanong nyo pa sa akin kung ano ang pangalan. Walang gano'n, ha? What I'm trying to say, mga kapatid, sabi ni Paul, gusto kitang makilala personally. Another thing, and the power of His resurrection. Paul wanted to know Christ powerfully. Hindi lang basta makilala, kundi makilala ni Paul kung gaano kapangyarihan ng Panginoon. Just imagine, siya lang ang patay na nabuhay. Siya bumubuhay siya, pero siyang mamatay, siya yung nabuhay. Ganoon kakapangyarihan ng Panginoon. And then, and the fellowship of His resurrection, being made conformable unto His death. Pangatlo, Paul wanted to know Christ painfully. Amen? Sabi ni Paul, grabe pala yung suffering ng Panginoon. Namatay pala siya para sa aking kasalanan. Binayaran niya pala yung kasalanan ko para hindi ako mapunta sa impyerno. Hindi na ako pupunta ng impyerno. Hindi na ako pupunta sa dagat-dagatong apoy na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang nararanasan kong init ngayon, salamat, meron pang mga electric fan, pero mas mainit dito ang impyerno. Salamat sa suffering ng Panginoong Kristo, save ako. Ano ngayon na idadahilan natin para hindi tayo maglingkod sa Kanya? Hindi ka na pupunta ng impyerno. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, kung tumanggap na yan, hindi ka na pupunta ng impyerno. Kaya wag tayong mabuhay na parang papunta ng impyerno. Amen? Mamuhay tayong papuntang langit. Amen? When we say papuntang langit, godliness, righteousness. Tatlo yun. Personally, powerfully, painfully. Hindi basta-basta yung sacrifice ng Panginoon, yung suffering ng Panginoon para lang bayaran yung kasalanan natin. Kapag ito yung tumakbo sa isipan natin, para tayong nangliliit eh. Parang sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ang dami kong pagkukulang.
Salamat sa inyong kamatayan, iniligtas niyo ako. And ngayon, binibigyan niyo ako ng tsansa para makapaglingkod pa sa inyo. Salamat po sa inyong suffering. Ako dapat ang nag-suffer, pero kayo na ang kumuha ng pwesto ko para ako'y magkaroon ng tagapagligtas at kaligtasan. Amen. Salamat sa Panginoon. Ganun nila kinilala ang Panginoon. May problema tayong ganito, wala tayong pera, may problema ang pamilya, ang mag-asawa, ang mga anak. Yung mga unbeliever din, may ganyan din problema. Pero ang advantage mo, may langit ka. Ito mga unbeliever na ito, may problema, nag-aaway, etc. Kagabi, nung pag-uwi namin doon, sa tindahan, may nag-aaway na mag-asawa. Kakababa pa lang ng kotse ng asawa, nag-aaway na. Aaway sila ng ganun. Kumisan yung pera, wala. Napakaliit na problema noon. Ang malaking problema, yung binayaran ni Kristo. Yung impyerno. Sabihin nyo nga po, impyerno. Yun ang malaking problema na binayaran ng Panginoon na huwag tayong mapunta ron. O di ba? Ganun. Wala lang tayong pera dito, pero langit tayo. Paul wanted to know Christ personally, powerfully, and faithfully. The sacrifice of Christ. Pangalawa, yung responsableng si Ezra, ano pa ginawa niya? Ezra submitted to the Lord fully. Balik tayo sa Ezra 7:10. At ang i-highlight natin ay ito. And Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. Ayon. Hinanda, inalam kung ano ipapagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. Hindi doon natapos si Ezra. Ang responsible na si Ezra, ang ginawa pa niyan. And to do it. Nung malaman Kyle, ginawa. Ang ministry po ni Ezra, isa po siyang scribe. Sabihin nyo nga po, scribe. Nako, wala na akong kausap ha. Scribe. Ayan. Ang scribe po ay, ang responsibility niya, kokopyahin niya yung scripture. Kokopyahin niya. Siya yung printing press nung araw. Kokopyahin niya yan para maraming kopya. No? Hindi lang yun ang ginagawa ni Ezra. Parang sa atin, iba-iba tayo ng ministry. May audio, may usher, may key person, may Sunday school teacher, may choir, may mga key person. Iba-iba tayo ng ministry dito. Pero itong sa Ezra, ministry niya na magkopya ng scripture, pero hindi niya kinalimutang i-apply ang salita ng Diyos. Amen. Kayong mga taga-audio, praise God, nandiyan kayo. Pero huwag niyong kakalimutan i-apply ang mensahe. Amen po ba dyan? Choir, nandiyan kayo. Kumakanta kayo, inihanda niyo yung puso ng mga kinakantahan natin. Pero huwag niyong kakalimutan i-apply ang preaching. Key person, tumatayo tayo dito, nagba-Bible pledge tayo dito, nag-opening prayer dito, nagpapakanta tayo. Pero huwag niyong kakalimutan na i-apply ang salita ng Diyos. Usher, nag-a-usher kayo dyan, kinukuha niyo yung upuan, inaayos niyo yung upuan. Bagamat kuminsan sinusungit-sungitan kayo, okay lang yon. Huwag niyong kakalimutang i-apply ang salita ng Diyos. Amen? May ministry ka, but don't forget to apply God's Word. Yung bang, mahirap na yung baka kuminsan mga kapatid, busy na tayo sa ministry, pero yung application ng mga salita ng Diyos, hindi na tayo busy. Yung bang nasa ministry ka na, pero ang layo-layo na pala ng puso mo sa Panginoon. Marami na palang mensaheng lumalagpas na lang. Hindi na natin na-apply. Baka mamaya, aral tayo ng aral bilang Sunday school teacher. Pero yung mga salita ng Diyos, namimiss na nating i-apply. Irresponsable po yun. Ang responsable, nag-a-apply. Baka minsan busy tayo mga scribe, sulat ng mga quotation ni pastor. Kuminsan, pastor, mamili po kayo. 1, 2, 3.
Pero ang pinipili ko lagi, number 4. Sa pastor, wala pong number 4. Ay, alaba, sige, number 1 na lang. Baka minsan, sulat tayo ng sulat na gano'n, pero nakakalimutan na natin na may preaching pala na dapat nating i-apply. Mga kapatid, wag gano'n. Sabihin mo nga, wag gano'n. Di tayo lalago noon. Hindi kumpleto yung hinanda mong puso. Hinanap mo yung gusto ng Diyos. Nung mahanap mo, sabi mo, okay na, nahanap ko na. We need to apply. Amen? Nag-preach ng humility, in-apply mo. Pagbabago ang makikita, amen? Every time na mag-a-apply tayo ng salita ng Diyos, mababago talaga buhay mo, amen? Nakarinig tayo ng preaching, 25 years old, pwede na mag-boyfriend, mag-girlfriend, in-apply mo. Nabago buhay mo, amen? Wala ngayong gumugulo sa pag-aaral mo, amen? Hindi yung nag-exam ka, nagtampuhan kayo, apektado ang exam mo. Ang nakanote sa messenger mo, bakit ka ganyan? Ang hirap burahin ng sakit na dulot ng kahapon. Tapos yung question number 1 sa exam mo, hindi mo alam. Tapos ang hirap burahin ang sakit ng nakalipas ng kahapon. Are you with me? Tapos yung question number 1, nakalimutan mo. Pero yung sakit ng idinulot, di mo makalimutan. Ano ba mahalaga? Makasagot ka sa exam mo o yung sakit ng nakalipas? Abay, babagsak ka. Delikado future mo. Pinag-aaral ka ng magulang mo eh. Noon-una mo pa yan. Dapat yan, di binababaunan eh. Every time mga kapatid, nakarinig tayo ng preaching at in-apply natin, nagbabago buhay natin. Tama po. Pero kapag yan ay pinapalampas natin, walang bagong mabubuhay sa loob ng bahay nyo. Tama po. Walang nanay na makikitang nagbago. Walang tatay na makikitang nagbago. Walang anak na makikitang magbago. Puro kayo luma. Sabihin nyo nga, luma. Diba maganda kung may bago? Excited. Iba atmosphere. Yung misis ko nung isang araw, nilagyan ng kortina yung masalimuot naming kwarto. Nilagyan ng kulay, yung dito, yung mga tira-tira nating yung tabing. Kumapraso ng tabing. Doon itinabing sa bahay namin. Aba, umaliwalas eh. Sabi ko, ang ganda kasi bago. Umaaliwalas po ang bahay. Lalo na kapag may binagong buhay. Itong asawa ko dati kapag sinasabihan ko, sumasagot-sagot pa. Parang siya ang mister, ako ang misis. Parang kailangan ako pa ang magpasakop. Pero ngayon, pag sinasabihan ko, nagpapasakop. Napakaganda ng ganun. Yung bang dati, ang alingaw-ngaw ng bahay ay mga sigawan. Ngayon, ang alingaw-ngaw ng bahay is to God be the glory. Masarap ang may bago. Amen? Excited pag may bago. Sino sa inyo ang namili sa SM o na-deliver na yung COD? Sinuot nyo bago. Di ba excited? Iba datingan mo eh. Iba sa'yo ng puso mo eh. Pero yung suot mo, yung 10 years ago yung pa rin. Parang hindi ka excited na isuot. Pero yung dumating na yung Lazada sale, sinuot mo bagay sa'yo, excited kang pumunta sa church eh, di ba? Tapos binabati ka pa, wag, ang ganda naman ng suot mo. Alam ka namang dadating ka, 10 years ago yung suot mo, sabihin pa, ang ganda naman bagay sa'yo. Meron bang ganon? Nang uuto yun. Amen? In-apply yung salita ng Panginoon. Scribe. Yung mga nagluluto sa kitchen. By the way, meron lang ako announcement. Sister Dang,
Francisco ang tagasaing natin. Kung gusto niyo pong magsaing, sabihin niyo po sa kanya. Walang ibang magsasaing kapag walang pagsasabi kay Sister Dam. Okay po ba yon? Ganun po. Bagamat sa kitchen, mainit ang kala, nagluluto kayo dyan. Pero wag niyong kalimutan na i-apply ang salita ng Diyos. Maganda yung nasa kitchen, mga binago ang buhay. Amen? Yung bang nagluluto, nandun ang pagmamahal. Sabi ko kay Mima, Mima, bakit ang sarap ng mga niluluto nyo? Kasi po, Pastor, niluluto ko ito ng may pagmamahal. Wow, yung pala yun. Amen? Yung ganun, yung bang may binagong buhay tayo. And to do it. Ito ang tagubili ni David kay Solomon. Ganda ng tagubili ni David sa kanyang anak na si Solomon. Ito po ang nakalagay, 1 Chronicles 28 verse 9. And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father. Di ba ganun din ang bilin? Because na-experience ito ni David eh. Si David ang tinaguriang a man after God's own heart. Ito rin ang bilin niya, know thou the God of thy father and serve Him with a fervent heart. Di ba ang responsible talaga sa salita ng Diyos at sa Diyos? Heart talaga eh. Inulit ni David. And with a willing mind. Kahit gaano katindi ang preaching, if you are not willing to do it, ayan. Church, please, huwag natin palampasin ang mga mensahe na dumadaan na lang na walang naging epekto sa buhay natin dahil hindi natin in-apply. Magkaka-apekto yan kapag in-apply natin. Pag Sunday, dapat kanya-kanya tayong dampot. Parang boodle fight. Nakita ko, ito kailangan ko. Kuha, kain. Kuha, kain. Lulusog ka, tatatag ka. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imagination of the thoughts. If thou seek Him, andyan na naman yung salitang seek Him, He will be found of thee. But if thou forsaken Him, He will cast thee off forever. Yung bang tinatanggihan ng salita ng Diyos? Pinatatama na naman ako. Ayoko yan. Hindi ko kaya yan. Matindi dito, Sir Kyle, ang sasabihin ng Panginoon, no? Ika-cast out kita. Forever. Ayaw mo eh. Hindi na ako magpapaka-ano sa'yo, hindi ko na sasabihin gusto ko sa'yo. Wala na, ika-cast out na kita forever. Yun po yung bilin ni David sa kanyang anak na si Solomon. Number 3, dito na tayo magtatapos. Ezra spoke for the Lord forcefully. Tuduktungan lang natin yung Ezra 7:10. And to teach in Israel statutes and judgment. The word teach, andiyan ba anak? Yan. Ibig sabihin ng teach, a pointed stick. Parang yung ginagamit namin pag nag-iihaw dyan ng hito, ng bulig. Pointed stick. And yung statutes, to engrave. Meaning to say, yung pagtuturo ni Ezra sa bansang Israel, dahil ina-apply niya yung Word of God, ganito niya tinuruan ang bansang Israel. Para siyang may hawak na stick na matulis, tapos i-engrave niya, itutusok niya, ibabaon niya sa puso ng mga tao. Ganon ang preaching, ganon yung teaching ni Ezra sa mga Israelita. Meaning to say, every time mga kapatid na tinatamaan ka, nasasaktan ka sa mensahe, salita ng Diyos yun. Amen? Alam niyo mga kapatid,
kapag ang preaching ay bine-baby lang tayo, hindi tayo tinatamaan, hindi tayo nasasaktan, hindi preaching of the Word of God yun. Maniwala ka. Kasi Old Testament pa lang, gano'n na yung kalakaran ng salita ng Diyos. Di pagdating sa Hebrew, sa New Testament, sabi ng Bible, ang kanyang salita ay parang tabak na dalawa ang talim. Kabilaan ng talim, two-edged sword. Masakit pag tumama. Amen? Meaning to say, pag nag-teach and preach si Ezra, itinatarak niya talaga sa mga tao. Para baon talaga. At ito ang naging resulta ng pagtuturo ni Ezra. Amen? Here's the result. Kapatid, hindi pwedeng walang resulta kapag ganito yung sitwasyon natin. Pag naging responsible Christian tayo sa Word of God. Hindi pwedeng walang resulta yan. And here's the result. Nehemiah. Kinover ni Nehemiah yung naging resulta ng preaching ni Ezra. Nehemiah 8 verse number 1. Nandyan pa po ba kayo? And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they speak unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. Verse number 8. So they read in the book, in the law of God, distinctly. They read? Yes. They read. They seek? Yes, they seek. And gave the sense and caused them to understand the reading. Verse 9. And Nehemiah, which is the Tirshata, and Esther the priest, the scribe, and the Levites that taught the people, said unto and all the people, sabi nga this day is holy unto the Lord your God, mourn not, nor wept. For all the people wept when they heard the words of the law. Nung marinig nila ang salita ng Diyos, iyakan sila. Hindi po, nung marinig ang salita ng Diyos, inantok sila. Nung marinig ang salita ng Diyos, nainip sila. Hindi po ganoon ang nangyari. Ang nangyari po dito mga kapatid, nung marinig nila ang salita ng Diyos, nag-iyakan silang lahat. Bakit sila nag-iyakan? Kasi nakahanda yung puso nila na tanggapin ang rebuke, ang correction, ang gusto ng Diyos. Tinamaan sila. Nakita nila yung pagkukulang nila. Nakita nila yung kanilang nais gawin ng Diyos sa buhay nila. Kaya ang naging outcome ng preaching, iyakan sila. Iyakan sila. Verse 10. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them for whom nothing is prepared. Kain kayo, inom kayo ng milk tea, drink the sweet, di ba? Milk tea yun. Send portion unto them for whom nothing is prepared. Kung merong hindi nakapaghanda ng pagkain, mag-share kayo ng portion, magbigay kayo. For this day is holy unto our Lord. Meaning mga kapatid, every time na may preaching of the word, it is holy unto our Lord. Amen? Gusto ko yung sinabi ni Lester. Itong sanctuary natin, unang-una, bawal mag-cellphone dito. Holy ito sa Panginoon. Bawal dito magdala kayo ng baso at magkakape kayo dito during preaching time. Inaalaw natin yung mga bottled water to drink. Huwag kayong magdadala ng chichirya dito at dito kayo kakain. Because it is holy unto the Lord. Amen? At huwag din kayong magdadala ng pillow neck pillow. Huwag niyo akong tulugan. Because it is holy unto the Lord. Ang pinag-uusapan dito, salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, holy. For this day is holy unto the Lord. Neither be ye sorry,
For the joy of the Lord is your strength. Amen? Ito na yung mga tao, nagsisi na, nag-iyakan na. Apply nila yung salita ng Diyos. Sabi ng Nehemiah, kumain na kayo, uminom na kayo ng mga sweet, magpamigay kayo. Holy ito sa Panginoon. Revival itong nangyari sa atin. Amen? Revival. For the joy of the Lord. Kapag na-revive ka, iba pakiramdam mo eh. Yung ang dami-dami mong problema, pero nung makarinig ka ng Word of God, na-enlighten ka eh. Yung nawala yung burden mo, nawala yung bigat mo, yung bang tumatag ka, nag-impress ko yung pakiramdam mo. For the joy of the Lord is your strength. Joy of the Lord. That's the Word of God. Church, be responsible like Ezra when we talk about the Word of God. Ihanda ang puso, hanapin ko ano ay pinapagawa, i-apply, umiyak. Pagpatigasin ng puso. Lambot ng puso nito, umiyak eh, no? Matitigas, hindi umiyak eh. Lumambot ang puso, iyakan sila. Sabi ni Esther, huwag na kayo mag-iyakan, okay na. Nagkaroon na tayo ng revival. Alam niyo church, bunga ako ng camp, 3 days camp. Doon ako nagsuko ng buhay bilang pastor. Ang dami pong nagpatotoo kagabi, mga na-revive dahil sa camp. Bakit po? 3 araw ka ba namang makakarinig ng Word of God? 3 araw ka ba namang kakain ng busog? Pag hindi ka talaga tumibay eh. Amen? Di ba may joy? Sabi nga ni Eli eh. Ano si Ella? Sabi niya, Pastor, baka pwede ang camp 10 araw. Mga magulang, listen carefully. Kapag may mga ganong gawain, supportahan niyo po yung mga anak niyo. Magkano ang bayad sa field trip? 2,000. Hindi mo alam na ikipag-date lang doon anak mo. Hindi ko sinasabi na ikipag-date ka. Dito sa camp, 500 pesos. Lalakas ang pananampalataya nila. Church, kala mo yung kahoy na ito ay maayos pa ang labas. Pero inanay na pala ang loob. Sa umagang ito, i-realize natin, ang salita ba ng Diyos pag Sunday, lumalampas lang? Ako ba yung Kristiyanong simba uwi? Kapatid, ang tawag doon, irresponsible. Yung buhay, walang nababago. Nananatiling ganon. Bakit? Irresponsible. Huwag tayong aalis ngayong umaga na wala tayong dinampot na prinsipyo na hindi natin i-apply. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na dagitin ni Taneng ang binhi ng salita ng Diyos na dagitin at alisin sa'yo. Huwag kang papayag. Ipaglaban mo yung natutunan mo. I-apply mo yung natutunan mo. And someday, makikita sa loob ng pamilya, sa loob ng bahay, may binagong buhay. Isa na lang bagay, nakakasawa ang luma. Sabihin nyo nga po, nakakasawa. Nakaka-excite pagbago. Be responsible. Umuwi tayo. Ready to apply kung ano natutunan natin. Ama naming Diyos, minsan pa, salamat po sa inyong salita. Ang result, revival. Ang result, bagong buhay. Doon sa mga responsableng
Kristiyano sa inyong salita. Doon sa mga Kristiyanong responsable at inihanda ang kanilang puso sa inyong salita. Revival, pagbabago, paglago, maturity, nakaka-excite na buhay, may joy, matatag, kahit anong pagsubok, kahit anong tukso, hindi bibigay dahil strong. May joy, pinalibutan man ng matinding problema, pero hindi mapawi ang kagalakan sa loob niya dahil responsable siya. Nagpapakumbaba sa salita ng Diyos. Inihahanda ang puso without any rejection and reasoning. Habang tayo po'y nananalangin, kapatid, kung may salita ng Diyos ka na napainggan, magpasalamat tayo sa Diyos. Kung yung puso natin ay nakatanggap na ng mga instruction ng Diyos, iluhod natin sa Diyos at sabihin natin, Panginoon, itong mensaheng ito, kukunin ko to. Mamaya pag-uwi ko, i-apply ko. Nang sa gayon, makita na epekto sa loob ng bahay namin. Kung ako mainitin ng ulo, ang Panginoon is slow to speak, is slow to wrath. Kukunin ko ito. Makita na yung pagbabago. Kasi nakakasawa, Panginoon, yung luma. Bagamat wala kaming bago na appliances, bagamat wala kaming bago na damit, pero pinakamagandang makitang bago sa loob ng bahay ay ang ugali, yung buhay. Pinakamagandang matatag sa loob ng bahay ay hindi yung pundasyon ng bahay, o hindi yung pundasyon spiritually, na hindi kayang patuubin ng anumang malakas na bagyo ng problema dahil matatag ang loob. Hindi kayang pabagsakin ng anumang tukso dahil matatag ang loob. Seek God. Seek the law of the Lord. Kilalanin mo pa na mas malalim ang Panginoon mo. Magbigay ka ng oras sa pagbabasa ng Bible. Hanapin mo yung mas mahalaga sa buhay na ito kaysa yung temporary na madalas mong hinahanap. Hanap ka ng sapatos, hanap ka ng porcelas, hanap ng singsing, hanap ng mga temporary things. Pero nakalimutan mong hanapin ang Panginoong mong Diyos. Salamat po sa mensahe. I-bless niyo po ang bawat panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.